Rika's POV. Habang patuloy sa pagdidiskusyon sa mommy at daddy, hindi na ako umimik pa. Tahimik akong lumuluha. Panaka-naka ako napapasilap kay Aldrin at kapag nahuhuli ko na nakatitig din siya sa akin, kaagad ko siyang iniirapan. Nakabalabal pa rin ako ng kumot sa katawan ko nang dumating ang pinsan kong si Lucia Luis at Corton. Kasama din nila ang lolo at lola ni Aldrin na siyang tumatayong guardian ng walang hiyang ito. Kung di niya sana ako pinakilaman kagabi, wala sana ako sa gantong sitwasyon. Pagkapasok ng kwarto, mabilis akong nilapitan ni Lucia. Samantalang sila mommy at daddy naman nag-umpisa ng makipag-usap sa mga lolo at lola ni Aldrin, pati na rin kay Corton. Ano bang nangyari? Bakit kayo umabot sa ganitong sitwasyon? Nagtatakang tanong sa akin ni Lucia. Halatang naistorbo kong honeymoon na ng dalawa ni Corton dahil sa itsura nito, napipilitan lang din yatang bumangon sa kama para puntahan ako. Hindi ko alam. Nalasing lang naman ako kagabi tapos pagkagising ko kanina, nasa ganito na akong sitwasyon. Bigkas ko habang lumuluha. Napansin kong pinakatitigan ako ni Lucia bago tumango-tango. Okay, ang mabuti pa magpaniwanag ka na lang kila tita at tito. Kung wala naman talagang nangyaring kababalaghan sa inyong dalawa ni Aldrin, kausapin mo sila. Pero bago yan, magbihis ka na muna. Bigkas nito sabay hawak sa taas ng paper bag. Alanganin akong tumango at habang nakabalabal ang kumot sa katawan ko, mabilis bumaba ng kama at naglakad patungo sa banyo. Nakakaya ang ayos ko ngayon, kaya kailangan ko nga palang magbihis. Sino ba kasing nagubad sa akin kagabi? Sinong maniniwalang walang nangyari sa aming dalawa ni Aldrin, gayong tanging panty lang natirang saplot sa katawan ko. Dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko, naligo na rin ako. Masyado rin akong emosyonal at gusto kong makapag-isip ng tama. Gusto kong malagpasan ang sitwasyon na ito. Ayoko na makasal sa Aldrin na yan. Hindi ko siya type at hindi siya yung tipong lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Sa isipin yon, muli akong naluha. Kinuskus ko pa ang katawan ko ng sabon para matanggal ang bakas ng kung anumang ginawa sa akin ni Aldrin kagabi. Peste talaga ang lalaking yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Di talaga siya gagawa ng mabuti. Pagkatapos kong maligo, kaagad kong pinunasan ng marinis na towel ang basa kong katawan. Sinuot ang dalang damit para sa akin ni Lucia. Isang spaghetti mini dress at nagkasya naman sa akin. Pagkatapos kong magbihis, kaagad akong humarap sa salamin para mag-ayos. Ganun na lang ang panlalaki na mata ko sa gulat nang mapagmasdan kong sarili kong refleksyon sa salamin. Pinakatitigan ko ang leg ko na mapansin kong may pantal ito at ganun na lang ang gulat ko na mapagtanto kung ano ito. Shit! Shit! Nilagyan niya ka ng maraming hiki? Hayop na yan. Gago! Maanghang kong bigkas sabang gigil na kinukuskus ang kiss mark gamit ang towel. Umaasang sa pamamagitan nito matanggal man lang sana ang ebidensya ng nangyari kagabi. Lintik na yan. Sinong maniniwala na walang nangyari sa amin dalawa ni Aldrin gayong nasa leg kong ebidensya? Parang gusto kong sabunutan ng sarili ko at marin kong pinikit ang aking mga mata. Pilit kong inaalala mga nangyari kagabi at gano'n na lang ang pagkagulat ko na isang eksena ang kaagad lumitaw sa balintataw ko. Isang malinaw na eksena sa balintataw ko ang biglang nag-flash. Kung paano nag-umpisa kaming naghalikan ni Aldrin at kung paano din natapos. Shit! Ang tanga mo, Rika! Impit kong sigaw nang di ko napigilan pa sa bunutan ng sarili kong buhok. Parang gusto ko na lang maglahong parang bula para lang matakasan ang sitwasyong to. Parang ayoko na tuloy lumabas. Muli kong tinitigan ang leg ko sa salamin at marahas akong napabuntong hininga. Wala akong kahit anong gamit para matakpan to. Ayoko rin naman lumabas dito sa banyong gantong makikita sa leg ko. Nakakahiya yun. Nakakababa yun ng dangal sa part ko. Nagtatalong kalooban ko kung lalabas ba ako or hindi nang makarinig ako na mahihinang katok sa pintuan. Kagad napabaling ang tingin ko at sabay hablot sa isa pang roba at sinuot. Ayoko ipakita sa kanilang lahat ang nakakahiyang sitwasyon ng leg ko. Tatapusin ko lang ang problemang to, tumanda talagang Aldrin na to sa akin. Kapal na mukha niya para sabihin na nag-kiss lang kami. Vampira yata ang gago eh. Sinipsip ang leg ko, nagkulay ube. Kaya pala gano'n na lang reaksyon ni mommy at daddy kanina pagkakita sa akin. Dalang dami ko nga naman palang kiss mark na nakamarka sa leg ko. Pagkalabas ko ng banyo, ang nag-aalalang mukha ni Lucia ang kaagad sa malubong sa akin.
Wala sa sariling napatingin ako sa kinaroroonan nila daddy nang mapansin kong may isa pang lalaki silang kaharap. Sa center table may napansin akong nakapatong ng mga papel. Dumating na ang judge na magkakasal sa inyong dalawa ni Aldrin. Kung alam ko lang na mangyayari to, dapat nag-double wedding na lang tayo kahapon sa simbahan eh. Bigkas ni Lucia na labis kong kinagulat. Mukhang wala na talaga ako nitong lusot. Last day ko na pala sa pagiging single at kahit lumuha pa ako ng dugo, alam ko, wala na akong kawala pa sa magiging kapalaran ko. Di maipinta ang mukha ko habang pinipirmahan ko ang papel na nasa harapan ko. Sino ba naman kasing matutuwa? Gayong kinasal ako nang wala sa oras and worst, pareho kaming nakasuot ng bathrobe ng groom kong si Aldrin. You may now kiss the bride. Anunsyo ng judge na nagkasal sa amin dalawa ni Aldrin, hudyat na tapos na ang ritual ng kasal kahit nasa civil lamang ito. Matalim kong tinitigan si Aldrin nang mapansin ko, akmang hahalikan niya na sana ako. Napakamoto ng ulo at napatingin sa mga mahal sa buhay na nasa paligid. Kiss the bride na daw. Huwag niyong sabihin ngayon pa kayo magkakahiyaan, gayong nauna na nga ang honeymoon. Narinig kong panunod John Lucia. Pigil ko ang sariling irapan to. Hindi niya man lang ako nagawang ipagtanggol sa lahat. Tsaka anong sabi niya, honeymoon? Wala nga ako nararamdaman eh. Sa mga nakikita kong kiss mark sa leg ko kanina, parang gusto ko tuloy isipin na may nangyari sa amin dalawa ni Aldrin. At di ko lang naramdaman dahil jutay nga ang kanya. Singlaki lang siguro ng palito ng posporo. Sa isiping yon, di ko mapigilang mapangisi. Kung jutay kay Aldrin, baka pwede kong gamitin yon na grounds para sa annulment namin. Yes, why not? Pwede yun. May nabasa ako tungkol dito na size matters nga daw para maging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Muli kong tinitigan si Aldrin na noon ay hindi mapakali. Mukhang apektadong loko sa pangantsaw ni Lucia. Sa bagay, kung di ako nagkakamali, si Lucia nga palang first love niya. Si Corton nga lang nagwagay sa puso ng pinsan ko. Isang pilang ngiti ang gumuhit sa labi ko bago ko mabilis nilapitan si Aldrin at pinupulot ang braso ko sa leeg niya. Tumingkad ako at agad kong dinampi ang labi ko sa labi niya. Narinig ko pa ang pagsinghap nila Mommy at Lucia dahil sa ginawa ko, kaya di ko mapigilang makaramdam ng tuwa. Kiss the bride pala eh. At dahil mukhang sa titig ko palang takot na tong si Aldrin, ako na lang ang mag-kiss the groom. Mabilis ang pagdampi lang naman ang labi ko sa labi niya. At pagkatapos ko siyang halikan, napansin ko kaagad na namula ang pisngi nito na umabot hanggang tenga. Di ko tuloy mapigilan ang matawa at mabilis na lumayo sa kanya. Nang tumingin ako kay Mommy, kita kong pagkadismaya na nakaguhit sa mukha nito. Di marahil makapaniwala na ako pa mismong humalik sa groom ko. Well, sila ang may gustong ikasal ako ora-orada, kaya dapat lang tanggapin nilang katotohanan na ganito talaga ako. Napag-usapan pa na next year daw gaganapin ang kasal namin sa simbahan. O diba? Talagang naghahangad pa ang mga oldies ng kasal sa simbahan. Kaya hindi ko sigurado kung hanggang kailan tong buhay mag-asawa namin dalawa ni Aldrin. Para nakikinikinita ko na ang mga posibleng mangyari. Alam ko sa sarili ko na hindi kami magkakasundo, no? Welcome to our family, Iha. Nag-uumpisa na naman sana maglakbay ang diwa ko nang marinig ko ang boses ng lola ni Aldrin. Si Lola Rebecca na magiging lola ko na rin. Napasulya pa ako kay Aldrin na nooy nakatitig pa rin sa akin habang blankong ekspresyon ng mukha. Pinukol ko muna siya na masamang tingin bago ko hinarap si Lola Rebecca. Thank you la, ngiti-ngiti kong sagot. Mabuti na lang at mukhang mabait naman tong si Lola Rebecca, mukhang magkakasundo kaming dalawa. Konting pag-uusap pa hanggang sa dumating na rin ang mga kasuotan namin ni Aldrin. Mabilis kami nagbihis at niyaya kami nila Mommy at Daddy na kumain daw muna sa labas bago daw kami tumulak pa uwi ng probinsya. Nagulat na naman ako dahil hindi ko to inaasahan. Probinsya? Mom, hindi ako sasama sa kanya. Hindi ko nga alam ang lugar na yun eh. Kagad kong angal kay Mommy. Isipin ko pa lang na mamumuhay ako sa asyendang malayo sa Kabiasnan. Parang mamamatay na ako sa pagkabagod. Ano ba namang klaseng parusa to? Ang asawa mo ang magmamana ng Hacienda Montalibano, kaya doon kayo dapat tumira. Ano ba naman yan, Rika? Kung di ka sana nagpapadalos-dalos, hindi sana ito mangyayari sa'yo. Pinaredy ko sa mga kasambahay ang gamit mo para diretso na ang uwi ninyo mamaya, pauwi ng probinsya. Bigkas ni Mommy sa akin. Parang gusto ko tuloy sa bunutan ng sarili ko sa narinig ko sa kanya.
Paano ng pag-aaral ko nito, ma'am? Hindi pwede. Hindi ko alam paano mamuhay sa bundok. Bigkas ko habang pigil ang sariling maluha. Rika, hindi bundok ang pupuntahan mo kundi hasyenda. Tsaka pag-aaral ba talagang inaalala mo? Gayong alam natin parehong wala kang amor sa pag-aaral? Hindi ka nga makapasa-pasa eh. Diretsahang sagot ni mommy sa akin. Di ko tuloy mapigilang mapangniwi. Ina ko ba talaga to? Parang nahawa na siya kay daddy sa pagpamamukha sa aking mapuro lang utak ko. Di ko tuloy mapigilang mapatingin kina Aldrin na nooy matyagang naghihintay sa amin dalawa ni mommy sa hallway. Nauna nang pumunta sa restaurant si Rika at Corton kasama sina lolo at lola. Halika na, kakain muna tayo para busog kayo sa biyahe ninyo mamaya. And Rika, please, utang na loob. Ngayon may asawa ka na, magtino ka na ha. Mukhang mabait naman yung asawa mo kaya sana ayusin mo rin ang pakikisama sa kanya. Bigkas ni mommy at nagpatiuna na tong naglakad papaalis. Wala akong choice kundi ang nakasimangot na sumunod sa kanila. Tinangka pa akong kausapin ni Aldrin pero inirapan ko lang siya. Wala lang. Mainit talaga ang ulo ko dahil sa mga nangyayari. Imagine, nakatulog lang ako tas pagising ko kinabukasan, may asawa na ako. Napaka-unfair naman ang kapalaran sa akin. Matagal pa ba? Di ko na mabilang pa kung ilang beses ko na tong natanong kay Aldrin. Pero feeling ko sa dulo ng walang hanggan ang punta namin. Kanina pa kami bumabiyahe pero wala yatang balak na huminto itong sasakyan namin. Although komportable naman tong sasakyan, dalalatang pasadya ang pagkakagawa at ready sa malayong biyahe. Hindi ko pa rin mapigilan na makaramdam ng pagkainib. Di ako sanay sa ganito. Narinig ko kanina po pwede naman daw kami sa chopper pero di ko rin maintindihan tong si Aldrin. Pinili niya talagang sumakay ng kotse na pagkalayo-layo na pala nang babiyahiin namin. Feeling ko tuloy, gusto niya talaga akong pahirapan. Malapit na, mga 5 oras na lang. Bali walang sagot niya sa akin habang nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang cellphone. Kagad ko naman tong pinaningkitan ng mga mata dahil sa sobrang inis. Malapit na, 5 oras na lang. Are you nuts? Galit kong sikmat sa kanya. Napansin kong natigilan to sabay titig sa akin. Maybe, and pwede ba Rika? Kung wala kang magawa sa buhay mo, manahimik ka. Di ka na nakakatuwa eh. Naiinis niya na namang sagot sa akin. Muli akong napasandal sa upuan habang nagkukot-kot ang kalooban ko. Di ko alam kung tama pa ba itong nangyayari sa akin. Kung ito ang kaparusahan dahil sa katigasan ng ulo ko, parang di ko yata kakayanin. Hindi ako sanay sa ganito. Feeling ko hindi ako malaya dahil kinasal na ako sa Aldrin na to. Hindi na ako umimik pa hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Muli ako nagising sa nakahinto na pala ang sasakyan na sinasakyan namin. Tumingin ako sa kaninang katabi ko lang na si Aldrin at di ko na mapigilang mapatitig sa kanya nang mapansin kong tulog na rin siya. Habang tinititigan ko siya, hindi ko mapigilan na makaramdam ng paghanga para dito. Gwapo rin naman pala ang gago. Matangos ang kanyang ilong at may mapupulang labi. Kung sa pangatawan, maskulado din naman to. Matangkad din kagaya ni Corton. Mukhang nagje-gym ang gago dahil halata naman. Batak ang kanyang muscles na halata sa suot niyang t-shirt. Siguro masarap yumakap ang gagong to. Sa naisip kong yon, parang gusto kong kutosan ang sarili ko. Kung ano-anong naiisip ko. Tsaka bakit nga pala nakahinto kami? Wala sa sariling tumitig ako sa labas ng bintana at doon ko lang napansin pumapatak pala ang ulan. Nandito kami sa isang gasolinahan, mukhang huminto kami dahil sa ulan. Kung minamalas ka nga naman. Gabi na at kanina pa kami bumabiyahe at sa totoo lang, gusto ko nang ihiga sa malambot na kama ang katawang lupa ko. Napapasubo talaga ako dito kay Aldrin eh. Umpisa pa lang ng pagsasama namin, puro pasakit ng nararanasan ko sa kanya. Nakakaramdam na rin ako ng pagkalam ng sikmura ko, pero saan kaya po pwedeng bumili ng makakain? Nagpabaling-baling ako ng tingin at gano'n na lang ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko nang mapansin kong may malapit na convenience store mula sa kinapaparadahan namin. Aldrin! Aldrin! Tawag ko kay Aldrin para gisingin to. Gano'n na lang ang paniningkit ng aking mga mata nang mapansin kong di man lang to natinag. Parang walang narinig dahil mahimbing ang kanyang tulog or baka naman nagtutulog-tulugan lang. Aldrin! Galit kong sigaw sabay malakas na tapik sa pisngi nito. Huwag niya akong tutulog-tulugan. Kung ganitong gutom ako, kung ayaw niyang makalapa ko siya. What?
Galit na sigaw niya sa akin. Namumula ang mga mata. Pinukol ako na masamang tingin kaya agad ko siyang pinagtaasan ng kilay. Bakit nakahinto ang kotse? Paano tayo makakarating sa paroroonan natin kung ganitong nandito lang tayo sa gasolinahan at nakatambay? Tanong ko sa kanya. Narinig kong malakas itong pagbuntong hininga bago sumagot. Really? Talaga bang mahina ka makapick up? Hindi mo ba napansin kung gaano kalakas ang ulan sa labas? Galit na singhal niya sa akin. Matalim ko siyang tinitigan pero di na ako nagsalita pa bagkus muli akong humalukip-kip at tumitig sa kawalan. Ihanda mong sarili mo dahil baha sa daraanan natin. Kapag hindi tumigil ang pag-ulan, stranded tayo sa lugar na to at baka bukas or sa sunod pa na araw tayo makakarating sa hasyenda. Bigkas niya na labis ko kinagulat. What? Magtatagal tayo dito as in dito sa loob ng kotse na to? Galit kong sagot sa kanya. Nakangisi naman tong tumango. May balat ka yata eh. Hindi ko alam kung bakit. Puro na lang kamalasan ang nangyayari sa akin ngayong kasama kita. First time kong na-stranded ng ganito sa kakaparot parito ko ng Maynila. Alam mo ba yon? Bigkas niya na sa tono ng kanyang boses, ako pa yatang sinisisi. So sinasabi mo na malas ako? Na may sa demonyo ako kaya tayo nandito sa gantong sitwasyon? Galit kong singhal sa kanya. Talagang ginagalit ako ng lalaking to. Hindi kayang tanggapin ng pride ko kung ano mga pinagsasabi niya laban sa akin. Oops, ikaw may sabi niyan. Bigkas niya habang nakangisi. Parang gusto ko nang magpapadyak sa inis. Ganito ba talaga kahirap kausapin ang lalaking to? Hindi ko talaga siya type at lalong di ko siya magugustuhan dahil sa ugali niya. Napakaengot kausap. Whatever. Bigkas ko sabay irap sa kanya. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa, kaya muli ko siyang pinukol na masamang tingin. By the way, nagugutom ako. Pwede bang ibili mo ako ng makakain? Bigkas ko sa kanya. Kalilimutan ko muna ang pride ko ngayong gabi. Nagugutom talaga ako eh. No, maulan sa labas at baka mabasa ako. Sagot niya sa akin sabay pikit. Naiinis ko siyang tinitigan sabay tayo. Binuksan ko ang pintuan ng kotse takmang lalabas sa sana ako nang maramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Teka lang, saan ka pupunta? Narinig kong tanong niya sa akin habang mahigpit siyang nakahawak sa braso ko. Kagad akong pumiksi lalo na nang maramdaman ko na may kung anong mainit na bagay ang biglang tumulay mula sa kanyang kamay papunta sa balat ko. Para ko napapaso na ewan. Sa gulat ko wala sa sariling napapiksi ako para lang mabitawan niya ang pagkakahawak niya sa akin. Nakakailang kasi eh. Parang may hatid na kuryente ang kanyang kamay na kay bilis dumaloy sa ugat ko. Ano ba? Pakialam mo ba? Nagugutom ako kaya't huwag kang asungot siyan. Halos pasigaw kong wika kay Aldrin. Kapag ganitong gutom ako, huwag siyang hahara-hara at baka hindi ko siya matansya. Malapa ko siya. Bahala ka. Kapag mapagsamantalahan ka dyan or matangay na masamang loob sa labas, hindi ko nasagutin ha. Hindi mo kabisadong lugar na to at anytime. Pwedeng may humila dyan sa labas para dalhin ka sa madilim na bahagi. Pananakot niya sa akin. Di ko naman mapigilang kilabutan dahil sa sinabi niya. Wala sa sarili, bumitaw ako sa pagkakahawak sa pintuan ng kotse. Muli akong napaupo sa aking pwesto kanina habang di ko napigilan ng makaramdam ng kaba. Bakit? Marami bang aswang dito? Kinakabahan kong tanong kay Aldrin. Hindi ako nababahala sa pagsamantala na yan. Dahil pwede ako manlaban. Pero sa aswang hindi ko yata kaya. Baka akmang lalaban pa lang ako. Nakuha na niyang lamang loob ko eh. Muli kong nilibot ang tingin sa paligid at medyo madilim nga. Paano ba naman kasi ang lakas ng ulan sa labas? Tapos iilan lang ilaw sa poste. Buti nga dito sa kinaroroonan namin medyo maliwanag pa eh. Posible ngang may gumagalang aswang sa mga ganitong klaseng lugar. Kahit naman laking Maynila ako, naniniwala ako sa aswang no? Paborito ko kayang manood ng horror movies nung high school ako. Tinigil ko lang nung nag-college na ako dahil feeling ko binabangungot ako sa mga napapanood ko. Kung sasabihin kong meron, maniniwala ka ba? Kung di nga lang baha sa daraanan natin, hindi talaga ako tatambay sa lugar na to. Mabuti na lang at may dalawa tayong kasama. Kung hindi, kahit baha pa yan, lalanguyin ko para lang makaalis tayo sa lugar na to. Nakangisi nitong sagot sa akin. Di ko tuloy mapigilan ng mapanunok ng sarili kong laway. Biglang daloy ng takot sa buong sistema. Ganun ba? Bakit? Wala bang hotel dito? I mean,
Bakit kailangan pa natin magstay dito sa kotse kung po pwede naman tayo mag-check-in? Pautal-utal kong sagot sa kanya. Tuluyan na akong kinain ng takot. Mukhang nakuha ni Aldrin ang kahinaan ko ng mga sandaling ito. Naging mailap na rin ang mga mata ko sa paligid. Nagbabantay na baka bigla na lang may sumalakay sa amin at sapilitan kaming lumabas sa kotse para ilipad. Meron. Kaya lang ayoko rin mag-check-in dahil maraming multo. Nakangisi nitong sagot sa akin. Kagad naman ang laki ang mata ko sa takot. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Isa sa mga dahilan kahit ayoko sa probinsya dahil sa mga ganitong bagay. Napasilip ako kay Aldrin. Nakatitig din to sa akin habang may ngiti na nakaguhit sa kanyang labi. Wala sa sariling napatitig din ako sa kanya, kasabay na malakas itong pagtawa. Don't tell me natatakot ka. Nakangisi nitong tanong sa akin. Bakit ikaw? Hindi ka ba takot? Balik tanong ko sa kanya. Muli itong tumawa. Hindi na ako masyadong takot. Sanay na ako eh. Bigkas niya at ibinaling ang tingin sa labas ng kotse. Ilang saglit lang binuksan niya ang bintana na nag-uugnay sa amin sa driver's seat at sumilip. Manang Rudy, anong balita? Wala bang ibang way para makalis tayo sa lugar na to? Nagugutom na si Rika. Narinig kong tanong niya sa driver. Baliwala din sila sa unahang bahagi ng sasakyan. Dinig ko kanina driver/bodyguards ang mga ito ni Aldrin. Negative, sir. Ang pinakamabisang gawin, maghanap na lang tayo ng hotel para makapagpahinga kayo ng maayos. Mukhang di pa titigil ang ulan eh. Sagot naman ni Manong driver. Di ko na napigilan pa ang mag-alala. Kung minamalas ka nga naman, hindi na talaga ako babiyahe. Last na to. Kapag babalik ako ng Maynila, sasakay na talaga ako sa chopper. Okay? No choice. May hotel tayong nadaanan kanina. Doon na lang siguro tayo magpalipas ng gabi. Sagot ni Aldrin sa mga ito. Kagad namang sumang-ayon ng driver at ilang saglit lang, naramdaman ko ang paggalaw ng sasakyan. Palatandaan na aalis na kami. Hotel? Mag-hotel tayo? Di ko mapigilang tanong kay Aldrin. Yes, bakit? Ayaw mo? Kailangan na natin mag-hotel para may pahinga din ng makina ng kotse. Di pwedeng patayin ng makina pag nandito tayo sa loob. Sobrang init naman nun. Sagot niya sa akin. Pero, sabi mo, maraming multo sa hotel. Natatakot ako. Kagad kong sagot sa kanya. Nalimutan ko kaaway ko nga palang lalaking to. Di na ako sinagot pa ni Aldrin pero kita ko sa itsura nitong nagpipigil siyang matawa. Di ko na lang pinansin pa dahil wala na akong energy para makipagtalo sa kanya. Baka mamaya kapag magalit to sa akin, bigla niya na lang akong iwan. Baka matinding takot pa maging dahilan para mamatay ako nang wala sa oras. May nadaanan kaming isang 24-hour fast food chain. Narinig ko inutusan ni Aldrin ang driver na dumaan sa drive-thru para makabili man lang na makakain. Pero parang wala na sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Bigla na rin kasing nawala ang gutom ko dahil sa matinding takot na nararamdaman. Anong gusto mong kainin? Muli akong napatitig kay Aldrin nang tanungin niya ako kung anong gusto kong orderin. Napanunok pa ako ng sarili kong laway bago ako sumagot. Ikaw nang bahala. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Amused niya akong tinitigan bago niya sinabi sa crew kung ano ang orderin niya. Ano kaya ang mangyayari sa pagkasama ni Aldrin at Rika bilang mag-asawa? Mahanap kaya nila sa kanilang pusong pag-ibig na doon ay nakatago? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.